Sariwang-sariwa pa po sa ala-ala nating lahat, lalong-lalo na po sa mga sumubaybay sa kaganapan kung paano po binaboy ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Saksi po tayong lahat, mga kababayan. Pinasok po ang central office ng KOJC sa Davao City ng libo-libong kapulisan. Meron pong namatay na kaanib. Pinasabugan din po, mga kababayan, ng tear gas noong nagkaroon po ng matinding komosyon sa loob mismo ng compound ng KOJC. Ang dating malinis po na Kingdom of Jesus Christ, noong pumasok po ang libo-libong kapulisan, binaboy ang compound ng KOJC. Nangamoy panghe, mga kababayan. Napakaraming upos na nakita. Napakaraming basura na itinapon lang basta-basta. Kung paano pinahahalagahan ng mga miyembro ng KOJC ang buong compound ng KOJC nga, mga kababayan. Binaboy po, binalasubas, binasura ng iilang mga kapulisan na pumasok sa loob ng compound ng KOJC. Ngayon, mga kababayan, meron pong natanggap na informasyon di umano, etong si Madarahog, na ang INC, mga kababayan, o ang Central Office ng Iglesia ni Cristo, dyan lang sa Commonwealth, gagayahin daw po ang ginawa sa KOJC. Kung paano binaboy ang KOJC, ganun din daw po yata ang gagawin sa Central Office ng INC, mga kababayan. Sa pag-aakala di umano nitong administrasyon na ito na nariyan si Bato de la Rosa nagtatago sa loob ng compound ng INC, mga kababayan. O ito po ang video. Panoorin po natin ang buong paliwanag ni Madarahog. O ito na po. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito, na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung KOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church
through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC, and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato, at yet, tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop, and the probability of conviction will go high. So, etong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured, and that they already acknowledge na yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Sayang ang bayot. O, kita nyo na, mga kababayan, to destroy Iglesia ni Cristo di umano, ayon kay Madarahog, mga kababayan. Tulad po ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Pero sa pag-aakala nilang na-destroy nila ang KOJC, hindi po. Mas lalong tumigas, mas lalong nanalig, at higit sa lahat, mas lalong naglalabas ng sentimiento, lalong-lalo na sa napakalalang korupsyon ngayon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Talagang wawasakin daw di umano nila ang Iglesia ni Cristo. Mga kapatiran natin dyan, nakaanib sa Iglesia ni Cristo, papayag ho ba kayo? Nababuyin din nila
ang central office ninyo? Papayag po ba kayo na magaya ho kayo sa KOJC? Ha? Kayo lamang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. At kayo lang rin po ang makakagawa kung paano nyo po dedepensahan ang inyong pinakaiingatan na central office na kung saan nariyan din po yata ang inyong tagapamahalang pangkalahatan. Mga kababayan, gusto po nila na kuhanin ang mga malalaking religious leader. Gusto nitong administrasyong Marcos na ito, nasa kanila na po ang mga Katoliko. JIL, nasa kanila na kasi si Joel. Nasa majority block ni Gatchalian. Ang hindi lamang po nila nakuha, mga kababayan, KOJC. Ayan. Na ngayon, talagang, kita nyo, oo, tahimik sila ngayon, pero hindi na maiaalis sa isipan nila yung mga nangyari kung paano sila binaboy. Isusunod nila ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga ayaw nitong administrasyong Marcos na ito, mga kababayan, na mayroong isang malaking bilang na sekta na tatayo at kakalabanin sila. Kaya lahat ng mga kakalaban ho sa kanila, itutumba nila. Kaso hindi naman po nila natumba, mga kababayan. Ngayon, sa pag-aakala nilang nariyan si Bato, sa central office ng Iglesia ni Cristo, igagaya ninyo sa KOJC? Ha? Bababuyin din ninyo, mga bangag kayo, ang Iglesia ni Cristo? Nako, mahirap din kalaban yan, yung Iglesia ni Cristo. Hindi rin biro ang bilang nila, mga kababayan, di po ba? Pero ang hindi po nila masira-sira ay ang relihiyong Islam, mga kababayan. Ewan ko lang, pag inaresto nila si Senator Robin Padilla, na ngayon pa lang, hindi pa man din po umiinit ang pangalan ni Robin Padilla na aarestuhin, ang mga Muslim nakahanda na po . Ewan ko lang kung ano ang magagawa ng mga kapatid kong Muslim, mga kababayan. Hindi ko naman po sinasabing gagamit po sila ng dahas, gagamit sila ng puwersa, pero hindi po natin alam sa ngayon.